Ang layunin ng ating pong subject na ito ay upang maunawaan ng bawat mananampalataya yung mahalagang babala ng Diyos sa kanila o sa ating lahat. Na kung saan ang pagiging mananampalataya po kasi hindi po nangangahulugan na tayo excuse na sa anumang panganib. O kaya, ito'y ang Biblia nagpapaalala po sa atin ng paulit-ulit na kung saan nagbibigay ng babala ang Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga lingkod o sa mga mananampalataya upang manatiling tapat, banal at handa sa kanyang pagdating. Now, kagabi pinag-usapan po natin yung unang tatlong babala. Una po diyan, pinag-usapan natin yung babala laban sa pagkukunwari at huwad na pananampalataya o peke na pananampalataya. Isang babala, matibay na babala ng Panginoon laban doon sa mapagkunwari. Ibig sabihin, naging balat kayo. Pag sinabi natin mapagkunwari, maaring Kristiyano lang kapag may mga kapatiran, Kristiyano lang kapag araw na may pagsamba, pero kapag hindi na pagsamba o wala ng mga kapatid na nakikita, ay maaring bumabalik doon sa dating anyo. Yun ang tawag puro mapagkunwari o kaya naman huwad na pananampalataya. Pangalawang babala sa atin, babala laban sa mga maling aral at bulaang guro. Mag-ingat po tayo dahil binababalaan tayo, meron pong warning laban sa mga maling aral at mga bulaang guro. Kaya kinakailangan at dapat bilang isang mananampalataya, hindi ka lang base o hindi ka lang po nakabatay sa mga napapakinggan mo. Kinakailangan yung napapakinggan mo, meron kang sapat na referensya sa banal na kasulatan. Ang ibig lang pong sabihin ito ay andyan po yung tinatawag po nating paglalaan talaga ng oras upang magbabasa tayo ng Biblia o kaya tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Pangatlong babala na atin pong tinlakay kagabi, babala laban sa pag-ibig sa salapi at sa sanlibutan. Yan, warning against love of money and love of the world. Yan po yung babala ng Panginoon dahil alam po ninyo, kapag umibig na ang tao sa salapi, umibig na sa sanlibutan, yan yung nagiging dahilan para mapawalay sa Panginoon. At the same time, yan yung naging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ayon po sa banal na kasulatan. Yan po yung unang tatlong bahagi na atin pong tinalakay kagabi sa atin pong subject na mga babala ng Diyos laban sa mga mananampalataya ayon sa banal na kasulatan. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin itong ating subject na ito. Now, doon po tayo sa pang-apat na babala. Pwede po ninyong sundan, pwede po ninyong ilista. Pang-apat na babala ng Diyos sa mga mananampalataya, babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya o yung sinasabi pong backsliding. Babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Ayon po sa Hebreo, Kapitulo 6, talatang 4 hanggang 6, ganito po yung ating mababasa. Sapagkat tungkol sa mga minsan ng naliwanagan at nang sitikim ng kaloob mula sa langit at naging mga kabahagi ng Espiritu Santo at nagsitikim o nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihang panahong darating. At saka nagsitalikod ay hindi na muling mapanumbalik sa pagsisisi, yamang ipinako nilang muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inlalagay siya sa hayag na kahihiyan. O, tingnan po niyo yung mga minsan ng naliwanagan, yung minsan ng nakakilala sa Panginoon, ibig sabihin, alam mo na yung kalooban ng Diyos, alam mo na yung pagsunod sa Panginoon, alam mo yung dapat at alam mo rin yung hindi dapat. At kapag ikinahiwalay, ang sabi po ng talata, hindi na muling kaya pang baguhin, sabi po rito, hindi na mapapanumbalik pang muli sa pamagitan ng pagsisisi. Yamang ipinapako nilang muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo yung tinatawag nating pagtalikod sa pananampalataya. Yung ikay manghina, yung ikay manlamig, normal po yun bilang mga mananampalataya. Pag sinabi kong normal, ibig natin sabihin, may mga kahinaan tayo. Alam niyo po ba yung kahinaan, hindi lang naman yung mga mananampalataya, kahit nga po yung mga pastor, hihina din yan. Kahit po yung mga leaders, nanghihina din yan. Pero ang babala sa atin, yung tayo tumalikod. Pag tumalikod kasi, ibig sabihin, binitiwan mo na yung pananampalataya mo. Tinalikuran mo na yung pananampalataya mo at bumalik ka na doon sa dati mong
dati mong kalagayan, dati mong buhay. Now, ano po ang sabi ng unang Timoteo 1:9? Na tinatanganan ang pananampalataya at ang mabuting budhi na tinakwil ng ilan at ipinahamak ang pananampalataya. Ito po yung pagtakwil ng ating pananampalataya nang resulta ng kapahamakan. Kaya yung pagtalikod, babala po yan sa atin ng Panginoong Diyos. Binababalaan ng mga mananampalataya. Ano yun po yung mga mananampalataya? Di bali nang minsan mahina o kaya mabagal yung pag-usad. Di bali nang paisa-isang hakbang. At least hindi tumitigil. At least hindi humihinto. May mga problema, may mga pagsusubok, tuloy lang kapatid. Patuloy lang na humakbang, patuloy lang magtiwala sa Panginoon. Walang aatras, walang tatalikod dahil meron pong babala ang Panginoon sa atin laban po doon sa pagtalikod. Ito pa yung sinabi ng ikalawang Pedro 2:20 hanggang 21. Ganito po yung ating matutungayan. Sapagkat kung pagkatapos nilang makatakas sa mga karumihan sa sanglibutan o ng sanglibutan sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muli silang masangkot doon at madaig, ang kahuli-hulihan ay naging lalong masama sa kanila kaysa una. Verse 21, sapagkat lalong mabuti sa kanila na hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkakilala nila ay tumalikod sa banal na utos na sa kanila ay ipinagkatiwala. O tinihin po, napakabigat na statement po nito. Ang sabi ng Panginoon, matapos na makatakas mula sa karumihan ng sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas ng si Kristo at muling masangkot o mahalubilan o kay mahalubiluhan ng madaig ng mundong ito. Ang sabi ng talata, mas lalong sumasama yung kanilang kalagayan kaysa nung una. Kumbaga, dahil makikita natin yung binanggit doon sa gospel book na kung saan meron po di bang binanggit ng Panginoon yung isang tao na umalis yung masamang espiritu sa kanya, na ito'y pagala-gala lang Kapag nakitang walang laman yung kanyang sisidlan, babalik yon magsasama ng iba pang mas masasamang espiritu, 7 mas masasama pang espiritu kaysa sa kanya. Kaya mas lalong sumasama yung kalagayan ng isang tao, isang nakakilala sa Panginoon, matapos siyang makakilala at nahalubiluhan uli ng masamang gawa, mas lalong nagiging masama yung kanyang kalagayan. Kaya ang sabi po ng talata, mas mabuti pa na hindi sila nakakilala ng katwiran o daan ng katwiran kaysa pagkatapos nilang makakilala, tumalikod sa banal na utos. Kaya alam niyo po, wala dapat sa bukalbularyo ng mga mananampalataya yung tumalikod o kaya ay huminto o matras sa paglilingkod sa Panginoon. Again, di bali nang minsan mabagal, di bali nang minsan nahirapan kang humakbang, at least hindi ka tumitigil, hindi ka humihinto. Alam niyo po ba, ang paglilingkod sa Panginoon, dapat nating maintindihan mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito pabilisan. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi rin po ito, kumbaga, paramihan ng kumbaga mga accomplishments. Ang paglilingkod sa Panginoon, ito po ay patapatan. Ang paglilingkod sa Panginoon, dapat nating maintindihan ay tayo'y nagpapatuloy. Maganda, meron tayong mga ginagawa, meron tayong mga kumbaga nagiging bunga sa ating po Panginoon. Pero ang mas maganda, yung tayo'y tuloy-tuloy na gumagawa, tuloy-tuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. Dahil kahit marami kang may pipresent sa Panginoon, pero sa bandang huli, kay hihinto o kay atras, magiging walang saysay yung iyong sinimulan, yung iyong mga pagpupursigi, yung lahat ng iyong mga pagsusumikap. Kaya again, pang-apat na babala sa atin, babala ng Diyos laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Walang atras. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, fight the good fight of faith. Makipaglaban, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Kumbaga, pag-usaping pananampalataya, no retreat, no surrender, tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy, kahit may problema, kahit may pagsubok, tumuloy ka lang. Dapat hindi maging hadlang, hindi maging dahilan yung pagsubok, na ikaw ay hindi magpatuloy sa Panginoon. Dahil kapag gagamitin nating dahilan, yung pagsusubok, ang tanong, yun bang mga kapatiran na dumadalo sa pagtitipon, regular na dumadalo sa pagtitipon, may pagsubok ba o wala? Kapag sinabi mong wala,
Diyan ka nagkakamali. Lahat ng tao meron pong mga pagsusubok na pinagdadaanan. Pero bakit nagagawa nilang magpatuloy sa kabila ng pagsubok na kanilang kinakaharap? Ibig sabihin, meron silang desisyon na magpatuloy. Yun ang sinasabi natin, hindi dapat maging dahilan yung problema at pagsusubok na hindi ka magpatuloy sa pananampalataya o paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung yung dahilan natin na yon, yung pagsubok, wala nang kapatirang mag-church, wala nang magpapatuloy. Dahil lahat naman tayo may mga pagsusubok, hindi lang din kayo. Kahit kami mga pastors, kahit kami mga lingkod ng Diyos, may mga pagsusubok. Now, ang point natin, ang babala sa atin ng Panginoong Diyos ay babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Kahit ano mangyari kapatid, huwag kang tatalikod sa pananampalataya. Minsan may mga pagsubok na ang akala mo higit pa sa iyong kakayahan. Pero alam niyo po, ganun katiwala ang Diyos na ipinahintulot na yan ay danasin mo dahil buong tiwala siya. May tiwala siya sa iyo na kaya mo. Kaya huwag mong bibiguin ang ating Panginoong Diyos. Panglimang babala sa atin bilang mga mananampalataya, babala sa atin ng Panginoong Diyos. Ito, babala laban sa patuloy at sinasadyang pamumuhay sa kasalanan. O ito, medyo mabigat po ito ha. Meron pong babala ang Diyos sa atin sa patuloy at sinasadyang pamumuhay sa kasalanan. Bakit po? Kasi ito'y intentional sin. Ibang usapan po yung intentional. May mga pagkakasala, pagkakamaling unintentionally. Kumbaga hindi mo naman sinasadya, ayaw mo namang gawin. Pero ibang usapan, yung sinasadya mo na at yung nagpapatuloy ka, ibig natin sabihin, ganito. Meron po kasi mga paboritong ginagawa, lalo po yung mga wala pa talagang lubos na pagkakilala sa Panginoon, yun pong mga nakasanayan, nakagawi ang mga dating iba't ibang mga, kumbaga mga bisyo at kalayawan, o kaya yung mga iba't ibang mga nakasanayang gawin na labag o kaya ay hindi kalooban ng Diyos. Now, ito po yung babala sa atin. Babala laban sa patuloy at sinasadyang pamumuhay sa kasalanan. Basahin po natin ang Hebreo, Kapitulo 10, talatang 26 hanggang 27. Ganito po ang ating matutunghayan. Sapagkat kung tayo'y nagkakasalang sadya pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Napakabigat ha? Kapag sinasadya mo yung kasalanan, anong ibig sabihin ng sinasadya? Yung alam mong hindi mabuti, tapos ginagawa mo. Yung alam mong masama, ginagawa mo. Alam mong labag sa kalooban ng Diyos, tapos ginagawa mo. Ang sabi po diyan, matapos mo matanggap yung pagkakilala sa katotohanan, wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Verse 27, anong naghihintay? Kundi ang isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at ang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kalit. Meron pong kaparusang apoy. Hindi po ito kumbaga dapat nating ituring na magaan lang. Huwag natin parang baliwalain ito mga kapatid. Dahil marami pong mga mananampalataya na huhulog sa ganyang pagkakamali, pagkakasala, na eventually nagkakaroon ng tinatawag nating pagkamanhid ng kanilang puso, ng kanilang kaisipan, ng kanilang damdamin at hindi na nararamdaman yung pagkatakot sa Diyos dahil intentionally kanilang ginagawa yung paglabag. Kahit alam nilang mali, ginagawa pa rin. Pilit pa rin, meron pa nga pong ilan, ipinagtatanggol pa, ipinaglalaban pa yung mali. Alam ng mali, ipinaglalaban pa. Diyan lalong mas nagagalit ang ating Panginoong Diyos. Pag alam mong mali, huwag ka nang dapat na mangas pa na makipagtalo pa. Minsan, alam mong may pagkakamali na, sa halip na magpakumbaba, andun pa yung tinatawag nating paglaban. Alam po ninyo, hindi natatapos yung isang usapin kapag wala pong marunong magpakumbaba. Pero rin po kapag meron pong usapin, meron pong alitan, kapag meron pong magpakumbaba, talagang natatapos agad yung alitan. Now, ang point natin ganito, huwag nating hayaan na dumating sa point na yung alam mong tama, tapos hindi mo ginagawa. Yung alam mong mali, yun ang ginagawa mo, yun ay sinasadyang pagkakasala. Again, intentional sin. At kapag dumating yung point na nandoon yung ating palagian mong ginagawa yun, masasanay ka, naging habit mo yun. At pag naging habit mo yun, magiging karakter mo yun. At pag naging karakter mo yun, magiging destinasyon mo yun.
Yun yung magdidikta ng iyong destinasyon. Ang sabi po ng talata, isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at ang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaalit. Now, ano pong sabi ng unang Korinto 6:9 hanggang 10? Unang Korinto 6:9 hanggang 10, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga di matuwid ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? O, sabi ni Paul, meron siyang tanong. Hindi nyo ba alam na yung mga hindi matuwid, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, ni ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga mahalay, ni ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga mapanlait, ni ang mga mangungunab, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Inisa-isa ng talata, di ba? Yun po yung mga likong gawa o gawain. Yung mga bisyo, yung mga kalayawan, ang sabi po dyan, pag nagpatuloy ka pa dyan sa pagkakasalan yan, alam mo nang hindi dapat gawin, tapos ginagawa mo. Mahalos yung sabi mo, hindi naman ako nakikita ni pastor, hindi naman ako nakikita ni brother and sister, pero ang Panginoon, ang sabi po ng Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 3, ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. May matang nakatingin sa iyo. Kaya, kapag gumagawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos, may meron kang pakiramdam na meron pong matang nakatingin sa iyo. Bakit? Mata ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako, nagbabantay ng mabuti at masama. Kaya may Diyos na nakakakita ng lahat ng ating mga ginagawa. Ano pong sabi ng unang Juan 3:6? Ganito ang ating mababasa. Ang sino mang nananatili sa Kanya ay hindi nagkakasala. Ang sino mang nagkakasala ay hindi siya nakita, ni siya'y nakilala. Ano yung pinakamagandang gagawin natin? Yung nananatili sa Kanya. Alam po, meron pong sinabi sa aklat ng awit. Ang sabi po roon, ang salita mo, O Diyos, ay aking iningatan sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. May paraan, kapatid, upang ikaw ay makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Ano po yun? Kapag ang salita ng Panginoon na iningatan mo sa iyong puso. Yun po ang sabi ng aklat ng awit. Ang salita mo, O Diyos, ay aking iningatan sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Merong epektibong paraan na binabanggit ang banal na kasulatan upang ikaw ay huwag magkasala. Ano po yun? Ingatan mo sa puso mo ang kanyang salita. Huwag lang hanggang isip. Huwag lang hanggang bukang bibig. Huwag lang hanggang, kumbaga parang minemorize mo na buong Biblia pero hindi mo naman isinapuso. Hindi mo naman isinabuhay. O, di ikaw ay mahuhulog pa rin doon sa mga iba't ibang pagkakamali, pagkakasala. Pero kapag iningatan mo sa iyong puso, ang sabi diyan ni Haring David, ang salita mo, Diyos, ay aking iningatan sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Kaya again, ang panglimang babala sa atin ng Panginoong Diyos bilang mga mananampalataya, babala laban doon sa tinatawag po nating pamumuhay o patuloy at sinasadyang pamumuhay sa kasalanan. Dako po tayo sa pang-anim. Pang-anim na babala ng ating Panginoong Diyos sa mga mananampalataya. Babala laban sa pagiging malamig o pabaya sa pananampalataya. Dito ngayon sa Camarines Norte, o kaya hindi lang siguro sa Camarines Norte, halos buong Pilipinas, nararanasan natin yung malamig na panahon. Kapag sobrang lamig ng panahon, yung medyo may edad na talagang ayaw may mag-electric fan, yung mga bata, kahit malamig, nakabukas pa rin yung electric fan, nagkukumot na lang. Now, yung lamig ng panahon, okay lang po yan. Ang problema, kapag lumamig yung ating pananampalataya, yung lumamig, naglamya, na wala na po yung init. Kaya meron pong babala ang Diyos laban sa pagiging malamig o kaya pabaya sa pananampalataya. Anong sabi ng aklat ng pahayag o kaya ng Revelation chapter 3, verse 15 hanggang 16? Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig ni mainit man, naway ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay maligamgam at hindi ka malamig ni mainit man, ay isusuka kita sa aking bibig.
Bakit isinuka? Dahil makikita mo yung kanyang pagiging maligamgam o kaya ay malahininga. Kumbaga alanganin. Makikita natin, yun po yung estado ng mga mananampalataya na nandoon yung kanilang pagpapabaya sa kanilang pananampalataya. Ang sabi ng talata, nalalaman ko ang iyong gawa. Itong pananalitang ito ay nakasentro, nakatuon doon sa iglesia sa Ephesus, sa Ephesian Church. Na ang sabi po roon, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Sinabi po niyo yung mga gawa. At ang sabi po roon, hindi ka malamig o excuse me po Dr. Ma, hindi po Ephesian Church kundi itong Laodicean Church. Ang sabi po, hindi ka malamig o mainit man. Naway ikaw ay malamig o mainit, pero hindi ka nasumpungang malamig o mainit, ikaw ay maligamgam. Yan, Laodicean Church po, I stand to be corrected. Laodicean Church. Ang sabi po ng Panginoon, sapagkat hindi ka malamig o mainit, ikaw ay maligamgam, isusuka kita sa aking bibig. Kaya, babala ng Panginoong Diyos laban sa pagiging malamig, maligamgam o kaya pagiging pabaya na mananampalataya. Kaya, huwag kang maging pabaya bilang mananampalataya. Pag sinabi po kasing pabaya, alam mo yung mga dapat mong gagawin tapos pinagpapaliban mo. Lalo kapag nasa authority, nasa kapangyarihan mong gawin. Ibig sabihin, meron kang kakayahang gawin tapos hindi mo ginagawa. Halimbawa, meron pong panawagan, mayroong isang programa, meron pong isang dapat na misyon na gagawin. Ilang beses nang sinasabi ng leader, ilang beses nang sinasabi ng pastor. Bagamat sinasabi niya, ikaw ay meron kang kapasidad na gumawa, tumulong, hindi ka kumikilos, hindi ka gumagawa, yan ay may tuturing po nating pagpapabaya. Kumbaga, dapat nating maging maintindihan mga kapatid, yung kalagahan ng pagiging responsableng mananampalataya. Na ibig natin sabihin, huwag tayo maging pabaya dahil meron pong babala sa atin ng Panginoon. Yung babala laban sa pagiging malamig, maligamgam o kaya pabaya sa pananampalataya. Anong sabi ng Hebreo Kapitulo 12, talatang 1? Kaya nga, yamang napapaligiran tayo ng gayong kalaking alapaap ng mga saksi, ay alisin natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Napakaliwanag ang binanggit ng Biblia. Yamang napapaligiran tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Ano po yung mga saksi? Andyan po yung Diyos, andyan po yung angel, andyan po yung mga kapatiran, andyan po yung mga tao sa mundong ito. Napapaligiran tayo ng makapal na bilang na saksi. Tinitingnan yung atin pong mga gawa. Hindi lang naman yung mga kapatiran natin yung nakamonitor sa atin, kahit nga po yung mga gumagawa ng kasamaan ay nakamonitor sa atin. Naghihintay sila kapag meron kang ginawang sa tingin nila ay mali, talagang nandun po yung kanilang ipupukol sa'yo. Ngayon, ang sabi po rito, alisin natin ang bawat pabigat at yung kasalanang madaling pumipigil sa atin o bumibihig sa atin. Yung pabigat, yun pong mga kabigatan at yung mga kasalanang pumipigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin ilagay sa harapan natin. Hindi ba napakagandang talata na sinasabi sa atin? Meron pong mga kabigatan, meron pong mga pabigat at meron din pong mga kasalanang pumipigil sa atin. Paano ka makakatakbo kapag may pumipigil? Dapat isang tabi natin, alisin natin yan. Now, ano po ang sabi ng Panginoon? Mateo 24:12 hanggang 13. At dahil sa pagsagana ng kasamaan, pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Take note ulit ang binabanggit ng Panginoon, marami. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kumusta yung pag-ibig mo sa Panginoon? Nakakalungkot makita na marami pong mga mananampalataya habang tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, lumalamlam, nalalamig o kaya'y parang nawawala ng gana. Nawawala yung kanilang enthusiasm, nawawala yung kagalakan. Pero ang sabi po ng Biblia, marami ay lalamig. Huwag nawa isa karoon. Ang ibig natin sabihin, kinakailangan natin yung patuloy na init sa ating pananampalataya na habang tumatagal, mas lalo kang nagsusumikap, mas lalo kang naging masigasig sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung sinabi ng Biblia, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, dahil sa pagsagana ng kasamaan,
ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang reason, yung pagsagana ng katampalasanan o yung kasamaan. Dahil sumasagana itong mga katampalasanan, itong kasalanan, namamayagpang. Anong example dyan? Parang nagkakaroon ng feeling of unfairness. Meron pong mga parang ang pakiramdam hindi patas. Parang sinasabi nung ilan, Pastor, bakit ganyan? Parang hindi naman fair. Itong mga hindi mananampalataya, kung sino pa yung mga hindi mananampalataya, parang pinagpapala ng Panginoon, umaasenso. Pero kami mga mananampalataya, ang tagal na naglilingkod sa Panginoon, andun yung pagsusumikap, pero wala yung blessing. Now, dapat nating maintindihan mga kapatid, na meron tayong dapat na i-check. Una, yung atin pong pagtatapat, kung tandong po talaga yung katapatan natin na paglilingkod sa Panginoon, or meron tayong pinapadantay ng Panginoon sa isang proseso patungo doon sa mga biyaya at pagpapala. Ang ibig natin sabihin, meron pong hangganan yan. Na meron pong mga stage na talagang dumadaan tayo sa tinatawag nating mga testing period, testing time. Sinusubok ka ng Panginoon. Na kung saan, sinicheck ng Panginoon yung iyong totoong pananampalataya. Now, ibig natin sabihin, huwag nating gawin dahilan yung pagsagana ng katampalasanan, pagsagana ng kasamaan, para manlamig ka sa iyong pananampalataya. Now, ano po ang sabi ng talatang 13? Ito po yung maganda. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kapag ikaw ay natutong magtiis hanggang sa wakas, andun yung kaligtasan. Kaya nga, kung sinabi natin kanina ang isa sa babala ng Panginoon, babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon hanggang wakas, hindi lang po yung pasimula. Hindi lang yung sa umpisa, masaya ka, yung unang taon mo talagang very active, pero habang tumatagal, unti-unting nalalamig sa pananampalataya, nalalamig yung pag-ibig sa Panginoon. Tandaan po natin sinabi ng Panginoon, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya yung pananampalatayang ating tinanggap, huwag nating bitiwan hanggang sa wakas. Ano yung wakas na binabanggit? It's either kawakasan ng ating buhay or kawakasan ng mundong ito. Kung alin man yung maunang diyan, masumpungan tayo ng Panginoon, masumpungan ka ng Panginoon na gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Panghuling babala na gusto kong i-discuss ngayong gabi. Babala tungkol sa darating na paghukom. Warning for the coming judgment. Alam niyo po, meron pong paghukom na darating. Ang sabi po ng ikalawang Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay nagsisipaghayag sa hukuman ni Kristo, upang ang bawat isa ay tumanggap ng mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Meron pong judgment seat of Christ. Harap tayo sa hukuman ng Panginoon at hukuman tayo sa lahat ng atin pong mga ginawa, mabuti man o masama. Pagka mabuti po yung hatulan ng Panginoon, yan po yung tinatawag nating judgment to reward. Pero kapag masama, judgment to condemnation. Ikayatulan patungo sa kaparusahan. Alin po ba yung gusto natin? Di ba ang gusto natin, yung para po bagang graduation ceremony, na tinatawag ka, tinatanggap po yung karangalan, tinatanggap mo yung medalya o korona, mga putong na ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Sa halip na ang tatanggapin mo ay kaparusahan dahil sa iyong masamang gawa, mas mainam ang tanggapin natin gantimpala dahil ikay gumawa ng mabuti, nagtiis ka hanggang sa wakas, nagpatuloy ka sa paglilingkod, nagpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Huling dalawang talata babasahin ko, itong unang Pedro 4:17 at Roma 2:6. Ang sabi po ng unang Pedro 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung ito'y magsimula sa atin, ano ang magiging wakas ng mga hindi nagsisitalima o nagsisusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Alam niyo po ba, ang paghukom nagpasimula na sa bahay ng Diyos. Ano po yung bahay ng Diyos na tinutukoy? Yun po yung kanyang church. Bakit nagpapasimula at sa papanong paraan? Alam po ninyo yung pagpapasimula ng paghukom ay sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung ating pakikinig ng mga pagtuturo, pangangaral ng salita ng Panginoon, hinuhukuman na tayong lahat. Ang ibig natin sabihin,
yun din ang gagamitin ng Panginoon sa pagharap natin sa Kanya. Ang ibig sabihin lamang nito, napakalaki po ng advantage ng mga mananampalataya dahil sa umpisa pa lang, tinuturuan tayo, sinasaway tayo upang nang sa ganon, pagharap natin sa Panginoon, maayos na tayo. Hindi ka nasasawayin pa sa harapan ng Panginoon dahil nasaway ka na ng umpisa pa lang. Kaya kapag ikaw ay ayaw mong magpasaway, hindi mananatili kang pasaway. Diba? Kasi ayaw mong ayaw mong magpatuwid. O mananatili ka doon sa uri ng iyong pamumuhay. Kaya dito nagpapasimula yung paghukom sa bahay ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga salita na ating napapakinggan, yung ating napapakinggan pagtuturo, pangaral tuwing Sunday, may mga pagtutuwid, may mga pananalita ng pastor, mga pagtuturo na minsan talagang tumatago sa ating puso, nasasaktan tayo. Ang purpose po niyan upang tayo ay may ayos. Dahil yan ang gagamitin ng Panginoon, yung kanyang salita ng paghukom sa atin. Yan ang gagamitin ng Panginoon. Ito nga yung advance po sa atin eh. Kumbaga, inuna na, binigyan na sa atin in advance yung mga salita na dapat nating panghawakan, na dapat nating sundin, binigay sa atin, maging yung dapat nating iwasan at yung mga bagay na hindi dapat nating gagawin. Now, ano pong sabi ng Roma 2:6? Nagaganti sa bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Meron pong panahon ng paghukom. Maaaring ngayon, yung ilan, pinagtatawanan ka sa iyong paglilingkod, sa iyong pananampalataya. Maaaring yung ilan, hindi kumbinsido. Maaaring yung ilan, ilang beses mo nang inimbitahan sa gawain, pero binabaliwala ka lang. Isang araw, pagharap niyan sa Diyos, wala na po yung maidadahilan. Bakit? Kasi nga, andyan na pinadala ka na ng uuna ng Panginoon. Kaya napakalaking advantage, ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood ngayong gabi, salamat sa Panginoon dahil sa pamagitan ng ating pong programang ito. Alam ko na ikaw ay inaabot, ikaw ay kinakausap ng Panginoon upang nang sa ganon, maging handa ka at may ayos ang iyong pananampalataya, ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Itong mga babalang itong ating pinag-aralan ngayong gabi, simula pa po kagabi hanggang ngayon, nawa ito po'y tumatak sa ating puso't isipan. Nawa ito ay maging instrumento ng ating Panginoon upang nang sa gayon, mas lalo tayong magsumikap, mas lalo po tayong, kumbaga, nasain natin yung pagsunod at paglilingkod sa Panginoon na kung saan seryosohin natin. Dahil yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ng Panginoon yung kanyang buhay para sa atin, para sa iyo, ginawa niya dahil seryoso siya na ikaw ay iligtas. Yung kaligtasan tinanggap mo, seryosohin mo kapatid. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, magpakatapat ka, maging masigasig ka sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Iayos mo na ang iyong pananampalataya. Kung ikay nasa panghihina, panlalamig, manumbalik ka na sa Panginoon at muli kang sumunod at maglingkod sa Kanya. Purihin ang ating dakilang Panginoon.